Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ngayon po ay ating pong topic ay tungkol sa ulcer at the same time merong acid reflux. Ngayon po ang ano dapat nating gawin? Ito po yung makakatulong na mga payo. Unang-una, konsultahin ng yung doktor para sa tamang diagnosis sa treatment plan. Kaya kung may ulcer ka, at the same time meron kang acid reflux, check up ka sa doktor para magkaroon ka ng tamang diagnosis at tamang treatment plan. Sundin mo yung niresetang gamot ng doktor. Para dumami po ang kaalaman nyo tungkol dito sa problemang ito, pwede po kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Click nyo yung subscribe pati yung bell para updated kayo sa aking health topic. Ganon din po sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, yan aking official FB page. Please subscribe, i-click nyo rin yung follow, like, and share. Okay, ano po ba yung dietary changes kapag meron kang ulcer, at the same time meron kang acid reflux, no? Meron mga pagkain na nakapagpapalala sa ulcer at acid reflux, kasama po yung mga spicy, maanghang na pagkain. Mga acidic fruits, tulad halimbawa po ng suha, oranges, pinya, yan po yung mga acidic fruits yan. Mga tangerine, mga strawberry, oranges, ganon. Ito po ay meron siyang citric acid. Nagbibigay ito ng sour taste. Kaya itong mga acidic fruits na ito, iwasan ninyo. Pati yung ubas, iwasan nyo rin kung meron kang ulcer at saka kung meron kang acid reflux. Ngayon, ang caffeine, anumang inumin na may caffeine, nakapagpapalala sa ulcer at acid reflux. Kasi yung caffeinated drinks, tumataas yung stomach acid production mo dahil po yung caffeine na-stimulate yung stomach mo na mag-produce pa ng maraming acid. Nairita yung stomach lining, lumalala ang ulcer mo dito. At saka isa, nare-relax yung LES, yung lower esophageal sphincter. Ito po isang muscular valve para yung stomach acid mo hindi bumulwak pataas sa yung esophagus. Kapag na-relax itong valve na ito, natitrigger yung heartburn sa mga taong merong acid reflux. Kaya yung coffee, isang popular caffeinated beverages sa buong mundo. Lalo na po yung mga 80 to 180 mg of caffeine. Kaya ito pong katulad po yung mga inumin na matatapang, no? Pati yung mga black tea. Ang black tea, isang popular source po ng caffeine yan. Ito po yung meron 25 to 45 mg of caffeine. Ganon din po yung mga green tea. Meron namang less caffeine ang green tea, pero ito rin po ay meron siyang 20 to 45 mg na caffeine. Kasi po dahil po yung green tea merong higher concentration ng amino acid at ito po ay merong epekto ito sa sikmura natin. Pati yung mga soda, no? Tulad ng mga soda drinks, may caffeine din yan. Mga cola, lahat ng cola drinks, may caffeinated soda yan. At mga ginger ale, ganon. At mga ibang citrus sodas, may caffeine din yan. Pati mga energy drink. Ito po mga energy drink na yan, mataas ang caffeine content niyan. Yung single na lata lang yan, meron 70 to 200 mg ng caffeine or even more. Kaya ito po ay maraming large amount pa ng sugar yan. At nakakairita sa yung acid reflux at sa yung ulcer. Ganon din po yung mga sports drinks, katulad po, meron yang formulated ng may added caffeine yan para ma-improve ang athletic performance. Merong amount ng caffeine sa mga sports drinks na to, depende kung anong brand. Kaya ito po ang lahat ng energy drinks ay merong added na caffeine yan. Mga chocolate milk,
ang chocolate milk ay meron small amount ng caffeine, depende sa cocoa content. Kaya po ay ito rin po ay nagpapalala din sa iyong ulcer at ganoon din sa iyong acid reflux. Iwasan mo yan. Paalala po sa ating supplement na vitamin C, pampalakas ng ating immune system. Ito'y nagpo-protect sa katawan sa infection dahil tumutulong sa production ng white blood cells. Ito'y nagpo-protect sa katawan mo sa infection dahil na-stimulate ang production ng white blood cells. Ito'y pandepensa natin sa mga germs at mabilis din gumaling ang sugat mo pag nagtitake ka ng vitamin C. Nagpo-promote ng formation ng new tissue, nag-i-improve ng iron absorption. Tumutulong ito para, kasi yung iron, importanteng mineral yan sa production ng red blood cells. Samahan mo ng Super B complex. Ito'y combination ng 8B vitamins, thiamine, B1, B2, B3, B7, folic acid, B9, B12, no? Ito po yung mga supplement, nag-o-offer ito ng potential impact. Unang-una po sa ating, it boosts your energy level. Kung nahihina ka, madali kang mahapo, madali kang magalit, kasi tumutulong po ang Super B complex sa conversion ng food into energy. Kaya pag kulang ka dito, madali kang mapagod at mahapo. Kaya itong supplement na ito, kasama ng vitamin C, i-take mo sila, pwedeng sabay, 30 minutes before breakfast. Sila po ay water-soluble vitamins. Ibig sabihin, effective, mabilis ang absorption ng vitamins sa Super B complex kung tubig lang, walang pagkain. Kaya inumin mo to 30 minutes before breakfast, once a day lang. Ang isang pinagbabawal din sa may ulcer at acid reflux, alak. Dahil yung alcohol, nakakairita ito ng lining ng stomach. At lumalala ang ulcer mo, nananariwa yung sugat mo sa stomach lining at lalo itong masasakit at mamamaga. At nag-i-increase ng acid production ng alcohol. Kaya ito'y nakakairita sa esophagus, nagiging dahilan ng heartburn. Ito yung common symptoms ng acid reflux. At saka po yung muscular valve na ito po yung pinapanatiling stomach acid na hindi umakyat sa esophagus mo, ay ito po ay nagiging dahilan po yung inumin na yan, yung alak na yan, para ang acid ay mag-flow back up sa ating esophagus. Nagkokos ng heartburn and acid reflux. Kaya mga chocolate na yan, ito yung stimulant. Meron siyang tinatawag nating methylxanthine, similar sa caffeine. Ito rin po ay nagko-contribute sa pag-flowing back ng acid sa ating esophagus. Mga cocoa powder, ito pong chocolate na ito, acidic ito ayon sa research. Ito'y merong epekto sa ulcer at nairita po yung stomach lining, lumalala po ang simptoma ng ulcer at acid reflux, di ba? So, meron tayong mga supplement like lecithin. Tumutulong ito sa pag-breakdown ng fats at mag-transport ito throughout the body. At bumababa ang cholesterol level mo, napiprevent yung heart disease. At nag-improve ang memory at saka yung learning, attention, and concentration. Ito'y nagpuprotect sa brain from damage. Kaya para maiwasan natin ang pagiging makakalimutin, pagiging ulyanin, mag-take po tayo ng ito pong lecithin. Yun naman pong calcium magnesium para sa ating buto. Siyempre, pag nagkakaedad na tayo, nagiging marupok na yung buto, madali itong babali. Kaya para sa muscle contraction and relaxation, nakakatulong din ang calcium magnesium, hindi lang sa buto. Nagpe-prevent ito ng cramps. Tumutulong din ito sa production ng serotonin. Ito yung neurotransmitter para ma-relax yung katawan at isip. At madali ka rin makatulog dito. Nare-regulate din ng calcium magnesium ang production ng melatonin, isang hormone na pampatulog. Kaya po, ito pong supplement na ito nagko-contribute sa pagmamanage ng stress. Kaya magandang isama mo to sa yung food supplement. At isa pa, kung meron po kayong acid reflux at saka po ulcer, magkaroon ka ng sapat na pahinga at bawasan mo yung stress. Kasi yung chronic stress na ito,
tumataas yung acid production mo, na-irita yung stomach lining, nagko-contribute sa ulcer formation pag na-stress ka. At saka humihina yung stomach protective lining dahil yung stress hormone, nababawasan yung mucus. Ito yung normally nagpo-protect sa stomach lining from acid. Lumalala yung ulcer mo pagka na-stress ka, at saka mabagal ang paggaling ng ulcer pag na-stress ka. Kaya nga po yung stress nakaka-trigger po ito ng heartburn. Kaya mas maganda yung ating isip, dapat alamin natin kung paano kontrolin yung stress na yan. Yung H. pylori infection, ito'y common bacteria na bacterial infection significant sa pagkakaroon po ng ulcer. Merong medication na tawag po'y aspirin. Ito po'y mga NSAID na non-steroidal anti-inflammatory drug. Nakakairita po itong mga NSAID na to, non-steroidal anti-inflammatory drugs like itong aspirin, no? Nakakairita stomach lining. Aleve, yung ganon. Nag-i-increase po yung panganib sa ulcer. Maganda kung meron po kayong ulcer, lagi kayong miinom ng tubig, lagok-lagok lang para po nakakabawas ng tapang ng acid sa tiyan ang pag-inom-inom po ng tubig. Several times a day, mga 8 to 10 glasses of water the whole day. Paunti-unti lang po ang inom, no? Pagkatapos pag sumasaktan sikmura mo, kinakabag ka, at ang hapdi ng tiyan mo, nagkaka-heartburn ka, dahil sa stomach ulcer mo or acid reflux mo, pahiram ng crystal oil. Yung crystal oil natin, ito'y concentrated plant extract. Ito'y haplas mo sa tiyan, nare-reduce yung pain at inflammation. Kung may arthritis ka, muscular pain, at masaktan tuhod, masakit ang balikat, masakit ang bukong-bukong, nakakalis ito ng inflammation. Nagkakalis ito ng muscular pain. At nag-i-improve din ang sleep quality. Nare-relieve yung headache mo. Amuyin mo yan, nakakalis ng hilo, bara ng ilong. Nakiklear yung congestion, improve ang respiratory health mo. Ito'y natural remedy sa shoulder pain. May pangkalmanting effect sa sikmura mo. Nare-relieve yung gas, bloating, and stomach cramps. Nare-relieve yung pagduduwal at pagsusuka. Hindi ka rin kakagatin ng lamok. Ayaw ng lamok yung amoy niyan. Tanggal ang katidin pag nakagat ka. Available yan sa patnubay. Ganon din po, meron tayong activated charcoal. Ginagamit na to, 100,000 na na ginagamit ito. Meron siyang antibacterial properties. Ito po ay nakakapatay ng mga uri ng bakterya sa bituka natin. Nakakabawas ito ng production ng pamamaga ng bituka. Merong ability po activated charcoal mag-absorb, mag-alis ng mga toxic substances at irritant mula sa katawan. Nare-resolve yung inflammatory issue, toxicity, and infection na nagko-contribute pag-break up ng irritable bowel syndrome. Ang activated charcoal po ay nag-absorb ng harmful substances, toxins sa gut, at nag-absorb ng gas, nag-aalis ng bloating. Maganda po sa food poisoning, prevent hangover and drug overdose, at pagtatae. Ito'y nare-reduce ang bad breath, nag-absorb ito ng bacteria, toxin sa bibig mo. Merong higher level ito ng histamine. Ito po, pagka po kasi gabi, tumataas ang level ng ating histamine na yung allergy, ganon, lalo na after meal. Kaya nga po, sa gabi, ang daming inaatake ng asthma o allergy kasi after 2 hours na kumain ka, tumataas po yung allergy content sa katawan mo. Kaya ngayon ang ginagawa po ng activated charcoal, ito ay ina-absorb niya. Tapos dadali doon sa bituka mo, kinabukasan, idudumi mo yung toxin. Kaya nga po, malaking tulong po yung activated charcoal sa may ulcer at acid reflux, no? Nasabi ko po yung stress ay nagko-contribute sa pagtaas ng stomach acid. Mag-practice ka ng relaxation, mag-practice kayo ng breathing, meditation, mag-spend ka ng time sa nature. Nakaka-reduce yun ng stress, nag-i-improve yung simptoma.
Yung healthy lifestyle, tulad halimbawa, kumain ka ng balanced diet, matulog ka ng 7 to 8 hours, mag-exercise ka regularly, nagkikontribute yan sa stress management and overall well-being mo. Gawin mo yung regular ang exercise mo kasi po ang regular exercise ay nakakatulong sa ulcer at acid reflux kasi pag nag-exercise ka, papayat ka kasi pag obese ka, lumalala yung acid reflux mo. Ang exercise, pumapayat ka at na-manage mo yung katawan mo. Kaya nag-i-improve din ito ng digestion, ang regular exercise ay nakakatulong po ma-reduce ang heartburn at indigestion. Ito rin po ay stress reliever kasi pag na-stress ka, natitrigger yung ulcer at acid reflux. Kaya nga po, kailangan ang exercise mo lang, wag yung running, walking lang, fast walking, ganon. Yung pong nagpo-promote ito ng good digestion and overall health. Yung swimming din po, excellent exercise yan. Mga low-impact exercise, nagpo-provide ng good cardio workout, no? Iwasan mo mag-exercise right after meal, at least 2 to 3 hours after meal, doon ka mag-exercise for proper digestion. Inom ka ng tubig before, during, and after exercise. Tumutulong ito sa digestion, nagpiprevent ang dehydration. Bantayan niyo po yung mga simptoma, anumang pagbabago sa katawan mo, yung mga simptoma ng ulcer at acid reflux, bantayan mo yan. Kaya nga po, pag masakit yan, lalong kapag po kayo ay may ulcer, yung pain yan, upper abdomen mo nararamdaman at pagitan ng breastbone and belly button. Ito po lalo na po pag empty stomach ka or mga few hours after eating, ito po ay masakit. Kaya kailangan magkaroon ka ng antacid after eating. Nagkakaroon ka ng indigestion, feeling bloated, parang punong-puno, after eating, ito'y sign po ng ulcer. At naduduwal ka at nasusuka ka. Ito po ay, lalo na po kapag mayroong bloody vomit, maaring ito'y dahil sa nagsusugat na yung ulcer mo. Meron kang unexplained weight loss, sa mga cases ng ulcer, it leads to weight loss. Pag meron ka ng mga acid reflux, heartburn naman. Meron kang sour taste sa bibig mo, nakakaranas ka ng acid taste sa iyong bibig, sanhi ng stomach acid, nagbaback up ito sa esophagus mo. Meron yung ding acid, maaring tumaas yan, papunta sa bibig at lalamunan mo. Kaya nagkakaroon ka ng bitter taste at lagi kang meron parang may plema sa lalamunan. Nagkakaroon ka rin ng chest pain dahil ng heartburn, kapag meron kang acid reflux, nahihirapan kang lumunok, pagka-severe ang acid reflux mo, ay nagkakaroon po kayo ng hirap sa paglunok. Ang ulcer, nararamdaman mo sa upper abdomen mo, yun namang acid reflux, dito naman sa dibdib mo. Ang ulcer pain, ito'y after pagka ikaw ay walang laman ng tiyan o pagkatapos mong kumain, nararamdaman mo yung ulcer pain. Yung acid reflux naman, lumalala after eating, lalo na kung humiga ka or yumuko ka. Mag-ingat ka na pag-aalaga sa iyong kalusugan, mahalaga din na mapabuti ang kalagayan nyo. Kaya kailangan po, kung meron kang ulcer at acid reflux, i-identify mo at avoid mo yung nakaka-trigger sa yung ulcer at acid reflux, tulad ng maanghang, maasim, caffeine, alak, chocolate, and fatty food, no? Kaya kailangan meron kang food diary. Tandaan mo anumang pagkain naka-trigger sa yung ulcer or acid reflux, iwasan mo yan. Kumain ka madalas pero konti-konti. Pag kumain ka ng sobra, ay kaya kailangan pumili ka lang ng smaller portion throughout the day para maiwasan ng excessive stomach acid production. Kumain ka dahan-dahan, nguyain mo mabuti pagkain mo para matunawan ka. At mainom ka ng tubig para ma-dilute yung stomach acid. At saka kailangan po nito, i-manage mo yung stress mo, mag-practice ka ng relaxation, mag-deep breathing ka,
i-maintain mo yung healthy weight mo kasi yung extra taba, nagkakaroon ng pressure sa tiyan at nagiging malala yung reflux mo. Magpapayat ka through diet and exercise. Tandaan nyo po yung acid reflux at ulcer ay related. Pero not exactly din, no? Kaya pagka sinususpect na may ulcer ko o acid reflux, magpa-check up ka, magkaroon ka ng accurate diagnosis, eto yung susi. Ma-determine anong cause ng discomfort, magrekomenda ng best treatment ang doktor mo. Kaya inuulit ko po yung lifestyle modification, iwasan mo yung smoking, mga stress, certain medication, nagko-contribute sa ulcer mo. Mag-quit ka na ng manigarilyo, matuto kang mag-manage sa stress, i-review mo yung medication with your doctor. Makakatulong po yan. Yung mga over-the-counter medication na available para man-neutralize stomach acid, ito po'y reseta ng doktor po ninyo. No? Ang ulcer treatment ay mga medication, ma-reduce ang stomach acid, at ititreat yung pyloric infection. Kaya pagka nagpa-check up ka sa doktor, maghanap ka ng medical attention para kung meron kang severe pain, meron kang bloody vomit, at nahirapan ka lumunok. At magbibigay sila sa inyo ng medical advice. Kaya maganda po ay matutulungan nila kayo ma-identify at maiwasan po yung pagkain nakaka-trigger sa yung acid reflux at saka sa yung ulcer, no? Huwag kayong kakain ng maraming pagkain, nagko-contribute ng excessive stomach acid production pag kumain kayo ng marami. Kaya ang tiyan po natin, merong vital role sa digestion, nagpuproduce sila ng gastric acid, powerful combination ng hydrochloric acid at saka enzyme para ma-break tab yung food and stomach component for easier absorption ng ating bituka. Kaya pagka kumain kayo napakarami, lalong lalala ang iyong ulcer at saka po ng iyong acid reflux. Kaya pag punong-puno yan, may stretch, mababanat ang tiyan mo, may retain stomach lining at na-stimulate yung further acid production. Nagkakaroon ng pressure, humihina po yung valve na pumipigil, umakyat yung acid sa ating esophagus na nagkukos ng heartburn and acid reflux. Kaya tandaan nyo po, ang sobrang kain, napakadaming kinain mo, ito po nahihirapan ng tiyan mo na tunawin yung pagkain. Kaya lumalala yung acid reflux mo. Kaya inulit ko po, iwasan mo rin kumain ng maraming kanin. Kasi yung kanin po ay nag-aalis ng mucus mula sa stomach at saka doon sa first part ng small intestine. Kasi yung kanin, ito po ay malagkit. Ito'y kumakapit sa mucus, doon sa mucus lining ng ating bituka at tiyan. Kaya wala na tayong panlaban sa acid at pepsin. Kaya nagkukos ito ng heartburn and ulcer. Kaya nga po, i-maintain mo yung weight mo kasi sobrang taba. Nagkakaroon ng pressure sa tiyan, lumalala yung reflux mo. Kaya mag-quit ka na rin ng manigarilyo, matulog ka on your left side. Matulog ka para yung stomach acid mo ay bumaba habang natutulog ka. Pag tulog ka, iaangat mo yung ulo mo, pati yung balikat mo, no? Parang pag ganon, di ba? Yung maglagay ka ng pillow para, kasi pagka nakahiga ka, kailangan elevated yung ulo mo, pati yung balikat mo. Kasi kung hindi elevated, ay aakyat po yung acid sa iyong lalamunan, kinaninikip ang dibdib mo. Iwasan mo yung mahigpit na damit, lalo na sa tiyan mo. Nagkakaroon ng pressure sa stomach at lumalala yung acid reflux mo. Yung ating pong omega-3 fatty acid, nakakababa ng BP yan, cholesterol triglycerides, at ito po'y nare-reduce yung panib sa heart attack, stroke, and arrhythmia. Nare-reduce yung inflammation kasi pagka mayroon tayong sakit, tumatas yung inflammatory substance sa katawan, kaya nagkukos ito ng mga paglapot ng dugo. Kaya marami na heart attack, na stroke, para mag-improve yung blood flow, ma-reduce yung mga plaque, nagbe-build up sa artery. At ito rin pong omega-3, sumusupport sa memory natin, tumutulong sa para di bumagsak yung ating utak.
yung panganib sa dementia, Alzheimer disease, nag-i-improve ng mood, ang omega-3. Kaya nga po, ayon sa pag-aaral, nakakatulong ito sa depression at anxiety at nare-reduce yung joint pain and inflammation. Mag-manage ka ng arthritis and other inflammatory conditions like rheumatoid arthritis. Maglaking tulong po yung omega-3 fatty acid. Ipa-lang nyo po sa akin ang yung pangalan, address at CP number nyo kung gusto nyo magpa-deliver ng ating health product. Padi-deliver po natin yan sa LBC, cash on delivery, i-charge po sa inyo ang shipping fee. Ngayon po idadako tayo sa Food for Thoughts, 1 John chapter 5, verses 14 and 15. At may kapanatagan tayo sa paglapit natin sa Diyos dahil naniniwala tayong ibibig niya sa atin anumang hilingin natin ayon sa kanyang kalooban. Alam mo, pag tayo, ang Panginoon, lahat ng panalangin natin, ito'y pinapakinggan niya. Once na nanalangin ka, nakikinig ang Panginoon. Kaya sabi sa 1 John chapter 5, 14 and 15, meron tayong assurance pag tayo lumapit sa Panginoon, siya'y anuman ang ating kahilingan, kung ito'y ayon sa kanyang kalooban, ito'y ating matatanggap. Nakikinig sa atin ng Diyos, tatanggapin natin anuman ang ating hinihiling kung ating kahilingan, hindi labag sa kalooban ng Panginoon. Magandang gabi po, nawa pong pagpapala patnubay ng Diyos sa umatin, and God bless us.